Isang umaga, humahango si Pedring patungo sa bahay ni Salvador. Kumpare at kaibigang matalik ni Salvador si Pedring. Bungad nito, nawawala daw ang kanyang anak na si Linda. Madaling araw nung inutusan niya ito upang bumili ng rekado sa mga niluluto nilang ulam. Nagtaka siya sapagkat nasa 10 minuto na ay hindi pa ito bumabalik. Hindi ganong kalayuan ang tindahan na pinuntahan nito kahit nakapagtataka. Iniwan niya saglit sa asawa ang mga nilulutong ulam upang sundan ang anak at hanapin ito. Pagdating niya sa tindahan ay ang sabi ng tindera ay kanina pa daw ito nakalis. Kumabog ang dibdib ni Pedring. Naisip niya na maaaring may nangyaring masama sa kanyang anak. Sinubukan pa din niyang magtanong sa mga kabaryo at sa mga nakakasalubong sa daan. Subalit wala ni isa man ang nakakita sa dalaga. Si Linda ay 16 na taong gulang sa mga panahong ito. May kaputihan ang balat, mahaba at kumikintab ang itim niyang buhok. Katamtaman ng tahas at hindi kapayatan ng katawan. Lalong kinabahan si Pedring sa mga naiisip niya na pwede mangyari kay Linda. Wala siyang napala sa paghanap, kaya nagtungo siya kay Salvador upang humingi ng tulong. Pagdating niya sa bahay ng kumpare ay pinakalma agad siya ni Salvador. Tinanong niya ang kumpletong detalye sa pagkawala ni Linda. Isinalaysay naman ni Pedring ang buong pangyayari. Maluha-luha pa ito habang nagkukwento sa kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Salvador kay Leticia upang hanapin si Linda at mag-imbestiga na din. Hindi ito simpleng pagkawala. Bulong ng albularyo sa kanyang sarili na bahagya namang narinig ng kanyang kaibigan. Yan din ang naisip ko, pare. Sana naman ay walang masamang nangyari sa iyong inaanak. Huwag kang mag-alala, pare. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Naikot na nila ang buong baryo, subalit wala talaga. Wala ni isang bakas ng pagwala ng dalaga. Kaya't napagpasyahan ng dalawa na magtungo na sa gubat. Pagtungtong pa lamang nila sa bukana papasok ng gubat ay naramdaman na nila ang lamig at bigat ng paligid. Tanging kuliglig lamang ang kanilang naririnig. Nagmamasid-masid din sila. Biglang huminto si Salvador at muntikan pang mabangga ni Pedring. Yumuko ang albularyo at tiningnan ang mga yuping dahon. Kapansin-pansin na may mga nagdaan dito. Hindi lang tao ang dumaan dito. Bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan sa kinatatayuan nila, mayroon silang narinig na nabaling sanga. Natigilan ng dalawa. Alam ni Salvador na hindi normal ang pagkabali nito. Masyadong malakas at animoy may umapak. Hinawakan ng albularyo ang malit na sisidla na kanyang dala. Naglalaman ito ng pinaghalo-halong halaman at iba pang pangontra sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng katahimikan ng dalawa, may narinig silang pamilyar na boses. Tinatawag si Pedring. Tay, tulungan mo ako. Tatawagin sana ni Pedring ang pangalan ng kanyang anak nang pigilan ito ni Salvador. Itinuro nito ang lupang inaapakan nila. Mayroong mga marka, parang patibong. Kung sino man ang gumawa ng mga markang ito, siguradong inaasahan ang kanilang pagdating. Kinilabutan si Pedring nang maamoy ang kakaibang amoy. Parang amoy ng prutas na nasobran sa pagkahinog. Aatrasa na siya, pero nakita niyang nakalayo na si Salvador. Kaya't wala siyang nagawa kundi sundan ang kanyang kumpadre. Medyo madalang ang puno sa parteng iyon ng gubat kaya't sumisilip ang sikat ng araw. At doon, nakita nila na nakapulupot sa isang sanga ng punong nara ang isang tela. Patakbong pinuntahan ni Pedring bago pa man siya napigilan ni Salvador. Alam ni Pedring na kay Linda ang kapirasong tela na iyon. Lumapit ang albularyo at tinignan ng tela. Tinitigan niya ang magulo at pangmasamasang parte ng lupa na malapit sa isang puno. Pinuntahan niya iyon. Nagulat siya. May mga buto. Masyadong sariwa para isiping matagal na itong naroon. Bumulong ang albularyo. Nandito sila. Ramdam ko. Marami sila, Pedring. Nanginig ang kamay ni Pedring at nabitawan ng kapirasong tela na hawak niya ng mga panahong ito. Tumayo Salvador. Biglang kinuha ang dalang sisidlan. Inihagis niya ang laman nito sa hangin. Walang ano-ano'y lumipad ang mga durog na bagay patungo sa pagitan ng magkatabing puno. May narinig sila. Isang pamilyar na boses na naman. Si Linda, humihingi ng tulong habang tinatawag ang kanyang tatay.
Tatakbo sana si Pedring papunta sa tinig na kanyang narinig nang bigla siyang harangin ni Salvador. Hindi siya yan, sabi ng albularyo. Dahan-dahang lumabas sa likod ng malaking puno ang isang nilalang. Matangkad ito, animoy bali-bali ang katawan. At ang mukha nito, mukha ni Linda na para bang ginawang maskara. Ang bibig nito ay napakalapad. Nakangiti ito. Ngiti na imposibleng gawin ng pangkaraniwang tao. At makikita rito ang matutulis at manipis nitong ngipin. Pero kahit ganun nung nakita nila, napansin ni Pedring na parang kalmado pa din si Salvador. Nagpahiwatig na maaaring hindi totoong patay ng anak niya at ginagaya lamang ng nilalang ang mukha at boses nito. Muling kinuha ng albularyo ang kanyang sisidlan. Sa loob nito ay dinukot niya at kinuha muli mga pulbos. Isinaboy niya ito sa hangin. Napatras bahagya ang nilalang. Nakita ni Pedring bahagya ang totoong itsura nito. Parang isang mukha ng halimaw. Lubog ang bandang pisngin nito at buong mukha ay walang balat. Ang laman ay inuuod. Nagkikibuan pang mga laman nito habang may malagkit na likid ang tumutulo. Ang mata ng nilalang ay isang bakanting butas lamang. Patuloy na lumamig ang paligid hanggang sa ang mga damo ay nagyayelo na. Narinig nilang nagsalita muli ang nilalang. Ang sakit, tay. Ang sakit na, tay. Tulong. Sabi nito gamit ang tinig ni Linda. Hinawakan ng napakahigpit ni Salvador ang kanyang kaibigan at pasigaw nitong sinabi na tumakbo na sila. Ang tiyan ng nilalang biglang nahati na para bang pinunit. Tumakbo ng mabilis ang dalawa habang nasa likod nila. Hinahabol naman sila ng nilalang na animoy suot ang balat ni Linda. Umaatungal ito na parang gutom na hayop habang mabilis na sinusundan ang kanilang bibiktimahin. Huwag kang lilingon, ani ni Salvador, subalit na nagawa ng lumingon ni Pedring. Ang nakita nito, hindi lamang isang humahabol sa kanila. May mga kasama na ang nilalang. Suot ng iba sa mga ito ang mukha ng mga pumanaw na tao sa baryo nila. Si Mang Tonyo na luwa ang mata. Si Lola Nena na laslas ang leeg at para bang may gumagalaw sa ilalim ng mga laman nito. Patuloy nilang naririnig ang boses ni Linda. Tulong! Habang tumatakbo, biglang lumiko si Salvador sa kanyang kaliwa at hilay-hilay niya sa Pedring sabay tago sa likod ng isang malaking puno ng balete. Huminga ng malalim ang albularyo. Tahimik at halatang nag-iisip. Iniabot niya sa kaibigan ang daladaanan nitong buntot pagi bilang proteksyon na din. Hindi sa lahat ng oras kaya niyang protektahan ng kanyang kaibigan. Alam na ni Pedring ang kanyang gagawin. Habang si Salvador ay hawak ang kanyang matalib na pangarit, umusal siya ng mga dasal. Pagkatapos nun, dumungov siya ng bahagya sa pinagtataguan nila. Nakita niya palapit na ang halimaw. Mag-isa lamang ito. Hindi na siya nagdalawang isip na sumugod. Alam niyang kailangan niyang samantalahin ng pagkakataon habang mag-isa lamang ang nilalang. Bago pa man makalapit si Salvador, nakita na siya ng halimaw. Sumigaw ito ng napakalakas at sumugod din papunta sa albularyo. Napakabilis ni Salvador. Nagawa nitong matamaan ang paa ng nilalang. Kaya ito'y napaluhod. Umiikot si Salvador sabay talon pataas upang saksakin sa leeg ang nilalang, subalit talagang hindi madali ang laban ito. Nagawa pa rin umatakin ng nilalang. Isang hambalos ang sana itatama sa albularyo. Ngunit na isang ganito ang kanyang mga braso, kaya't bahagya lamang siya napatalsik at nagtamo ng konting pinsala. Hindi nag-atubili na muling umatake si Salvador. At sa pagkakataon nito, isang sipa ang kanyang pinakawalan. Tumama naman sa panga ng nilalang. Nabali ang leeg nito, subalit hindi pa din siya namatay. Kaya't isang mabilis ang pagtaga ang ginawa ni Salvador. Natuluyan namang nagpahiwalay sa ulo ng halimaw. Akala niya makakapagpahinga pa siya kahit saglit, subalit naramdaman niya mayroong papalapit. Isang pag-atake mula sa bandang itaas. Pero mabilis si Salvador at nagawa nitong umiwas. Nagtitigan ng dalawa. Hawak ng albularyo sa kanyang kanang kamay ang pangarit at sa bandang kaliwa naman isang punyal. Ibinato niya ang punyal at tumusok ito sa dibdib ng halimaw. Nagulat ito sa bilis ng kilos ng albularyo. Hindi na nito nagawang umiwas.
ng isang malakas na suntok at tumama sa baba nito at nagpatalsik ng kanyang ulo. Dalawa na ang napatay ni Salvador. Inaasahan niya ang pagdating ng ikatlo. Napatingin siya sa kaibigan na ngayon ay nakatingin na din sa kanya. Takot ito, subalit mahahalata na pinipigilan niya ang sarili na makita ng albularyo ang takot na nararamdaman. May mga hakbang na napakabilis ang kanilang narinig. Alam nila na pasugod na ang huling halimaw na suot ang mukha ni Linda. Umatake ang halimaw. Mabilis itong nakalapit. Akala ni Salvador ay siya ang pinuntiryan nito, subalit nilagpasan lamang siya ng nilalang at dumiretso kay Pedring. Ang nabahaling puto ang narinig ni Salvador, kasunod ng malakas na hiyaw ng kaibigan. Nakita niya na nakaluhod na ito. Laylay ang braso at sumusuka ng dugo. Sasakmali na sana ng halimaw si Pedring pero bigla itong natigilan. Lumingin ito sa albularyo. Animoy ngumiti. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya habang hilahila ang katawan ng walang malay na si Pedring at bigla itong inihagis ng halimaw papunta kay Salvador. Animoy kinukutya siya. Sinasabing wala siyang kwenta. Hindi man lang naprotektahan ng kanyang kaibigan. Sinulyapan lamang ni Salvador si Pedring at bigla itong umatake. Sa isip niya ay kailangan na niyang tapusin kaagad ang laban upang magkaroon siya ng pagkakataon upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Mabilis na pag-atake ang pinakawalan niya pero halos walang tumatama dito. Sa isang kisap mata ay isang kalmot ang tumama sa kanyang dibdib. Mababaw lamang ang sugat subalit ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi niya may kakaila. Muli siyang sumugod. Suntok, sipa at mga pagtaga kanyang ginawa pero talagang mas mabilis ang nilalang. Nakita ni Salvador ang buntot pagi na ibinigay niya sa kaibigan. Mabilis siyang umilag at pumunta kung asa ng buntot pagi. Gamit ito, nagawa niyang umatake kahit na nasa malayo siya. Isang napakalakas na hagupit ang tumama sa braso ng nilalang. Sa galit ay sumugod ang halimaw at kinagat si Salvador. Pero nakaiwas ito sa baybawi ng isang malakas na suntok na nagpasubsob sa lupa sa halimaw. Nahihilo itong bumangon at tumingin sa kanya. Bigla-bigla isang pagkagat naman ang pinakawalan nito at nasangga naman ito ni Salvador gamit ang kanyang pangarit. Nagpambuno ang dalawa at dahil sa mas malalang pinsalan na tamo ng halimaw, tuluyan na itong nanghihina. Bigla-bigla ay sinipa ito ng albularyo sa dibdib. Tumalsik ang nilalang. Mabilis itong sinundan ni Salvador at sumugod. Gamit ang kanyang pangarit, isang mabilis na pagtaga ang kanyang ginawa na tuluyang tumapo sa buhay ng halimaw. Magagawa kaya ni Salvador na mailigtas ang kanyang kaibigan sa bingit ng kamatayan? Makikita pa kaya nilang buhay si Linda? Ang mga tanong ito ay masasagot sa susunod na kabanata ng ating kwento patungkol sa buhay ng isang albularyo.